Ang mga kumpanyang pinagbigyan ng kontrata para sa mga janitorial, security at IT services sa Makati, pare-pareho raw halos sa mga incorporator na mga kilalang malapit kay Vice President Jejomar Binay. Git naman ng kampo ni Binay, dumaan sa Commission on Audit ang lahat po ng kanilang kontrata. Ang mga pangyayari sa pagpatuloy ng Senate hearing. Sa report ng saksing si Jam, si Sante. Nasa 2 billion pesos daw ang kinita ng pamilya Binay mula sa mga kontrata ng lungsod ng Makati at ng mga kumpanyang pag-aari di umano ni Vice President Jejomar Binay sa pamamagitan ng mga dummy. Lumabas sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mga kumpanyang ito ang nakakuha ng kontrata para sa janitorial, security at IT services ng Makati simula noong taong 2005. 420 million pesos ang umano'y kickback ng mga Binay mula sa ghost employees sa janitorial at security services. 840 million pesos naman ang nakuha raw ng mga kumpanya mula sa pasweldo sa mga empleyado. Dagdag naman ni Senador Antonio Trillanes IV, nasa 700 million pesos ang umano'y hati ng mga Binay sa halos 1 bilyong pisong kontrata para sa IT services. Is that a generous estimate or conservative estimate yung mga ghost ano na yan? Conservative pa po yan. Ayon sa inisyal na pagsusuri ng Makati General Services Department, lumalabas na karamihan daw sa mga kontrata ay napunta sa mga kumpanyang halos pare-pareho ang mga incorporator na kilalang malapit daw kay Binay. Madalas pong maglaban ang Vican Investigation Security Agency at ang Omni Security Investigation Incorporated sa mga bidding at parati pong nananalo ang Omni Security. Napansin po namin ang corporate secretary ng Vican ay isang direktor din po ng Omni Security. Pero sabi ng kampo ni Binay, matapos ang mahigit 1 taong pag-iimbestiga, nasaan na daw ang konkretong ebidensya. Lahat daw ng kontrata ay dumaan sa audit ng Commission on Audit. Binalikan din sa Senado ang issue ng ghost senior citizens umano sa Makati. We consider the methodology of Mr. Cruto to be unreliable, faulty. Because, yes, Your Honor, as the report that we have received, nag-house to house po sila. Pero, ang ginawa daw yata nila ay tinanong lang kung nasaan si Juan de la Cruz. Pag sabing wala, minarkahan kaagad ng AKES at ghost na po yung senior citizen na yon. Hindi po ganon ang proseso ng pagtatanggal ng senior citizen sa listahan. Hindi lamang po tinanong kung nandoon po si Juan de la Cruz. Pagpunta po ng ating mga tauhan ng Makati Action Center sa isang bahay, ay pagka sinabi ho na walang senior citizen po ron, tiyak na tiyak po sa kaliwa at sa kanan po ay may kapitbahay na magsasabi na wala pong ganyang tao riyan at wala pong senior citizen dyan. Pero kwenestyon ng mga senador si Barcelo. May nakuha raw si Trillanes ng mga tseke para kay Barcelo mula sa umano'y pork barrel ni Makati Representative Abigail Binay. Mayroon pong programa na medical or financial assistance dati, yung tanggapan ni Congresswoman Abby Binay. At ang Social Welfare Department po ang naging paraan kung saan naibibigay itong assistance dun sa mga nangangailangan, Your Honor. I can recall that I was bonded at that time na ako po ang special disbursing officer nung pamimigay ng assistance na ito. Nakapangalan itong cheque na ito sa'yo. Kahit gaano mo paikutin, bawal yon. That's called malversation. Sagot ni Congresswoman Binay, lehitimo daw ang pinagamitan ng pondo at kaya niyang ituro kung sino ang mga nakinabang sa programa. Madali ho dun sa iba na nagbabato. Palit tayo. Ako ang magbabato sa inyo. Tingnan ho natin kung anong mararamdaman niyo. Bakit ho kayo hindi maghamla? Kasi kayo puros bintang, puros perception. Ako si Jam Sante, ang inyong saksi.